So, magkano na nga ba ang sinasahod ko ngayon? Tadada! Magkano yon? Wait lang. Hello guys! I'm Maris Pagalan and welcome to my channel. Nag-start ako dito year 2013 and nag-start ako bilang service crew sa isang sikat na restaurant. So, ang sahod ko noon is 105. Ayan, may listahan ako dito. And ang palitan nung time na yun is 155 pesos per 1 KD. So, ang sinasahod ko per month is total ng 105 KD or 16,275 pesos. So, sa 105 KD na sahod ko noon, bale, meron kaming food na libre na sa store, which is equivalent to 1 KD 650 fills noong time na yon na dapat namin siyang makonsume within 2 breaks. So, hahatiin namin siya. And then, free accommodation. And free transportation. So, malaking bagay na meron kang free accommodation dahil wala ka nang iisipin na babayaran mo sa bahay. And free transportation para wala ka na rin problemahin sa pagbabayad ng transportation mo. Pagdating naman sa mga break, gawin mo na lang, makipag-close ka sa manager mo o kaya sa kung sino mang nandun, tapos humingi ka na lang ng libre, pwede naman yun. O kaya yung mga waste, hindi naman siya waste actually, meron lang mga pagkain kasi na tinatimeran na yun lang yung quality na dapat mong i-serve sa customer. So, pag yun, na-reach na niya yung maximum na ano bang tawag doon, basta yun na yun, di pwede mo na siyang hingin. Tapos yun, pwede mo nang kainin. Ang kagandahan lang doon sa restaurant na pinagtrabahuhan ko noon, hindi ka gagraduate or hindi matatapos yung kontrata mo na yun lang yung position mo. So, pwede kang mag-level up. So, for example, like me, from service crew, naging customer relation officer ako. 35 KD ang nadagdag sa sahod ko from 105 to 140 KD. Kung ayaw mo naman maging customer relation officer, pwede ka rin mag-level up into crew trainer. Pag naging crew trainer ka, syempre dadagdagan yung trabaho mo, madadagdagan din yung sahod mo. Tapos, next level na nun, pwede ka nang maging swing manager, assistant manager, and restaurant manager. Ayan. So, kapag restaurant manager ka na, siguro mga ilang years din yun bago mo siya makuha, tiyagain mo na lang kung talagang yun ang pangarap mo. Ang kagandahan lang dito sa Kuwait, after mo matapos yung kontrata mo dun sa company na pinagtatrabahuhan mo, hindi ko naman sinasabi na lahat ng company is pare-pares ng rules, pero sa company kasi na napuntahan ko, pag natapos mo yung 3 years ng contract mo, pwede kang mag-apply sa ibang company at lumipat, magpa-visa sa ibang kumpanya. So, magkano na nga ba ang sinasahod ko ngayon? Tadada! 275 KD or magkano yun? Wait lang. So, sa palitan ngayon, 172 KD per 1 dinar. Meron pa akong free transportation. So, malaking bonus. Ano pa ba yung mga benefits ko? Every year, meron kaming free... Hindi pala. Every 2 years, meron kaming free ticket allowance. So, binibigay nila yan as cash. Tapos, every year, eligible kami na magbakasyon ng 1 month. Ayan, yearly yan. So, binabayaran din yan ng kumpanya. Tapos, yung 275 na yon, fixed salary na yon, walang kahit anong deductions, pera na lang kung meron kang absent or late. Ayan, binabawas nila yan. Tapos, wala rin kahit anong tax dahil nasa Middle East tayo or dito sa Kuwait kasi wala pang tax. So, yon, makukuha mo siya ng buong buo, walang labis, walang kulang. At meron pa pala kaming 3 KD bonus para naman yun sa tea allowance. Ayan. Pumunta naman tayo sa usaping incentive. So, every month, kung ma-achieve mo yung target nyo ng store, meron kayong incentive na makukuha. Depende na kung magkano ang benta ng store nyo versus sa target ng store. So, hindi lahat ng kumpanya is pare-pareho. Yun lang yung sa company namin. So, kung ma-achieve namin, for example, 100%
or more than 100% ng target namin per month, makakakuha kami ng 50 KD or more. Depende sa magkano yung budget. At dahil may pabonus si area manager, minsan nag-iisip siya ng kung paano kami i-encourage na magbenta. So, meron kami tinatawag na spot incentive. So, for example, bibigyan niya kami ng target ngayong araw ng 1,000 dinar. Kailangan makabenta kami ng 1,000 KD ngayong araw para kada isa sa amin merong 10 KD. So, yun yung mga spot incentive. Usapang gastusin naman tayo ngayon. Ganun. So, apartment rent, magkano yung binabayaran namin per month? 75 KD or 12,900 pesos. So, ayan, tingnan nyo na lang ang breakdown. Internet, 8 KD. Food allowance, 20 KD. Ito yung pang sarili ko lang ha. Bukod pa dito yung sa asawa ko. Para, kasi wala yun. So, dinivide ko na lang sa dalawa. So, sa gala, may mga sarili akong gala. Ayan, 10 KD na yung pinaka-maximum ko. And then yan, sa ngipin, braces, 10 KD din. So, pagdating naman sa padala, hati rin kami dyan. So, para sa anak ko, and kay na mama, 50 KD sa akin. Sa part ko lang yun ha. Iba pa yung sa asawa ko. So, matotal, 168 KD lahat ng gastusin. So, ito na lang yung natira. Dami, di ba? Hindi. Bali ganito. Sa Pilipinas, may binabayaran din kami per month na SSS, Pag-ibig, PhilHealth, ayan, ano pa ba? Bahay. Tapos, pag may bigla ang kailangan na pera, yan, padala. Tapos, yung bangko ni baby. So, mahalaga yung mga yan, yung mga SSS, PhilHealth, yan, mahalaga kasi hindi ka naman magtatagal sa abroad, diba? Sino bang may gustong dito na tumanda sa abroad? Wala naman, diba? So, kailangan mo pa rin bayaran yan. Parang, yun na yung ano, bilang isang OFW. Parang investment mo na rin yan sa sarili mo, bukod pa sa mga negosyo na gusto mong gawin. So, sa abroad, kung gusto mong kumita ng pera, kung gusto mo na mas malaki yung kinikita mo, kumpara sa kinikita mo na, ito yung mga ginagawa namin ng asawa ko. Marami kaming racket, kagaya nito. Ito pa. Marami kaming racket ng asawa ko. So, before, nagtinda ako ng makeup, kagaya nito. Tapos, ito. Tapos, yung asawa ko naman, mahilig siyang sumideline. Sumasali siya sa mga running. Yan. Ayan. Meron din pera yan. Hindi lang yan basta tatakbo ka. Tapos, nagmamaskot din siya. Ayan. Tapos, ito, sinasamahan niya akong maghatid ng mga paninda. Ganyan. Ito pa. So, yan yung mga ginagawa namin para hindi lang yun yung kikitain namin kasi ayaw namin magtagal sa abroad. Kung ayaw nyo ding magtagal sa abroad, edi diskarte lang. Diskarte lang ang pwede kong maging tips sa inyo. Tsaka, huwag masyadong magastos. Magtipid. Mag-ipon, mag-invest. Yan yung mga advices ko sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, just give it a thumbs up and subscribe to my channel. And kung may gusto pa po kayong gawin na video na kagaya nito, leave down your comments below sa mga suggestions. Handa po ako makinig dyan. Salamat! Bye!